Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon lang ako makakapag-upload ng video ulit. Kasi medyo naging wala lang. Hindi ako nakakapag-upload. So ngayon, i-share ko sa inyo kung ano yung ginawa ko sa buhok ko. Kasi 'di ba, naalala niyo yung video ko ng 20 facts about me. Nabanggit ko doon na napanot yung buhok ko. Parang nagkaroon ako ng panot dito. Kasi nung ano yun, parang binubunot ko siya. Nagkaroon ako ng mannerism na binubunot yung buhok bago matulog. Parang yun yung pampantok ko. Hanggang sa napanot ako. Tapos, one time may nagsabi sa akin na, uy, ayusin mo naman yung buhok mo. Sayang yung buhok mo. Lagi ka lang nakaband. Lagi ka lang nakatali. Lagi kong tinatago yung panot ko. So, ayun, ito, makikita nyo dito, yan, ganyan yung itsura ko dati, lagi lang nakatali yung buhok ko, diba, nakita nyo naman, so parang, basta kaya siya nakagano'n, nakaside, kasi tinatago ko nga yung panot ko dito. So ngayon, i-share ko kung ano yung ginawa ko sa buhok ko nun. So, ang ginawa ko sa buhok ko nun, sabi sa akin ng tita ko, huy, maglagay ka ng aloe vera, kasi maganda daw yung pampatubo ng buhok, tsaka nakakaganda rin ng buhok, nakaka-shiny, so ayun, kasi ito na, ipapakita ko sa inyo. May aloe vera ko dito. Itong aloe vera na to, matagal na to sa akin. Binigay siya ng tito ko. Hindi to ganito, ano siya, para siyang puno na ganyan, malaki. Binigay siya sa akin ng tita ko nung sinasabi niya sa akin na tigilan ko na yung pagpubunot ko ng buhok ko. Kailangan mo nang ayusin yung buhok ko. Kaya binili niya akong aloe vera. Tapos hanggang ngayon, buhay pa yung aloe vera na yun. Hanggang ngayon, napapakinabangan ko pa siya at madaming tao din yung nakikinabang. Kasi madami din ang hihingi. Kasi ginagamit din nila sa buhok nila, lalo na yung matatanda. Nilalagay nila sa buhok nila. Tapos yung iba, nilalagay nila sa face nila. So, i-share ko sa inyo kung paano yung ginagawa ko. Siyempre, una, kinakat ko siya. Parang kakat ko lang siya. Ganyan, cut. Hindi. Wait lang, magga-gloves muna tayo. Kasi, maano siya, sticky. Gloves muna tayo. Kasi sticky. Tapos muna tayo. So, ito na. Sorry guys. So, gloves muna tayo. So, ito, kinakat ko siya ng ganito. Ganyan, no? Kakat ko siya ng ganyan. Tsaka ng ganito. Nakita nyo ba yan? Tumutuloy siya, oh. Ayan, nakita nyo yan? Fresh yan, kakahiwa ko lang sa parang puno niya. So, ang kailangan ko munang gawin ngayon is susuklay muna ako ng buhok. Guys, di pa ako naliligo. Suklay muna natin ng buhok. Ano? Sabi, ang tagal-tagal ko din ng ganyan. Siguro 1 year din ako na ganyan. Pero, 1 year ko, ginagawa ko yan. 1 year din ako naglagay-lagay ng aloe vera sa buhok. Yan. So, ang gagawin ko lang is, una, diba, nahiwa mo na siya ng ganyan. Hiwain mo siya sa gitna. So, guys, ingat lang sa paggamit ng kutsilyo. Yan. Pagkahiwa mo sa gitna, kita nyo ba yan, guys? Ay! Ganyan. Ang gagawin nyo lang is, ito nyo yung anit nyo, ganyan. Anit nyo, kukuskus nyo lang siya sa anit. Kung saan part yung may mga hair loss ka. Yan, gaganyan mo lang siya. Kukuskus mo siyang ganyan. Tapos, syempre, sa susunod naman, ganyan. Pwede nyo rin siyang ilagay sa blender, tapos isi-shake nyo na lang siya. Hindi naman porket panot ka, tsaka ka lang magdagamit ng aloe vera. Siyempre, nakakatulong din siya na maging healthy yung buhok mo, maging healthy yung scalp mo, para maganda yung pagtubo ng buhok mo. So, pwede nyo mo siyang gawin kahit twice a week, thrice a week. Ito, ginagawa ko siya kapag mga twice a week, thrice a week. Pag may time ako, kasi alam mo naman, si Lucho, malikot na siya. Ngayon, kaya ko lang ito nagawa kasi tulog si Lucho.
tulog siya, kaya nagawa ko to. So, gusto ko lang talaga siyang i-share sa inyo sa mga nagkakaroon ng problema na hair loss, madaming dandruff. So, pwede nyo itong gawin. Itong aloe vera na bibili siya sa mga bilihan ng mga halaman. Sa pagkakaalam ko, sa Pasig to nabili ng tita ko. Sa Pasig Public Market. Yung sa bilihan ng mga halaman doon. Pagtapos ng ECQ, pwede nyo siyang tingnan doon kung meron pa siyang aloe vera. Nakapaso siya na rin ang binili ng tita ko. Tapos, mura lang yun, parang 150 lang ata nun. Tapos malaki siya. Tapos alam niyo ba, ang aloe vera, nanganganak yan, kunwari, nakatubo siya ng isang malaking ganyan. Magugulat na lang kayo pag maganda yung aloe vera, tapos lagi siya naiinitan. Meron dito sa gilid ng halaman, magkakaroon siya ng maliit na tubo na aloe vera. Sabihin, may anak yung aloe vera mo. Parang dumadami siya. Ang dami na kayo nabigyan ng lolo ko nandito, yung mga anak-anak ng aloe vera. Sinanghihingi sila. Kasi nasa labas lang tong aloe vera ko eh. Nakapainit sa labas para painit siya. Kailangan mo lang siyang ikuskus. Okay guys, manipis pa nga yung buhok ko. Nakikita nyo ba? Ang dami ko kasing hair loss Ang dami kong hair loss kasi stress, char. Saan ako nai-stress? Stress kasi parang syempre sa pandemic ngayon, walang work. Kaya lagay mo lang siya. Dapat hati-hati ganyan para halos lahat siya alam mong nalalagyan lahat. Mas gusto ko to pag sinishake. Yung parang ilalagay mo siya sa blender, tapos lagay mo lang siya lahat, tapos lagyan mo ng konting tubig lang, tapos i-shake mo siya. Maganda siya, kasi gaganon mo, tapos gaganon mo lang sa buhok mo. Pero okay na din naman to. Nasira kasi yung blender ko eh. Yung blender pala ni mami nasira. Hindi na umikot. So, ngayon ulit natin ito isa. Basta kailangan guys, sa anit nyo siya idediretso, wag sa buhok. Sa anit, wag yung parang sa pinaka-anit talaga. Para pasok na pasok yung lahat ng nutrients. So, dito naman tayo sa tuktok. Ayan. Basta lagyan nyo lang siya lahat. Kung madandruff ka, ulit natin. Madandruff ka, hairless ka, tas dry yung buhok mo, gawin mo to. Nakakatulong siya sa buhok mo. And guys, pwede hindi lang siya sa buhok. Pero ako sa buhok ko lang siya ginagamit. Ganyan mo lang. Yung iba, nilalagay nila dito sa parang sa hair mismo. Nilalagay ko din naman siya dyan, pero inuuna ko muna yung mga anit. Kasi syempre, dun naman, kung doon mo siya ilagay, kung saan yung pinakadulo. Kita nyo naman, sa anit ko talaga siya nilalagay, diba? Yan. Lagyan mo yung mga ganyan. Pwede rin mo siyang ilagay. Tapos guys, pag natapos mo na siyang ilagay na ganyan, pwede mo na siyang lagyan sa ganyan, ganyan na mo ba na ang healthy na aloe vera. Pagpagay mo na siya sa mismong buhok. Tapos pag natapos nyo na lagyan yung buhok nyo, pag satisfy na kayo sa mga lagay nyo, pag satisfy na kayo, pwede naman ng pinapatagal mo siya mga 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, depende sa'yo. Pero guys, sobrang baho niya talaga, mabaho talaga siya, pero worth it naman. Diyos ko, 1 oras, 2 hours ka lang magtitiis sa amoy. Tsaka mababanlawan mo naman siya eh. Sasampuhan mo naman siya pagtapos. Ako guys, dati, nung talagang napano talaga ako, tuwing gabi ko to ginagawa. Tuwing gabi, tapos lalagyan ko siya ng shower cap. Yung shower cap? Basta shower cap ata itawag dun. Basta yun, shower cap yun. Tapos, ang ginagawa ko nun, ino-overnight ko siyang ini-stay. Kasi parang pagising ko nun, sobrang tigas ng buhok ko. Para kung naka-gel, pero mabaho siya.
Pero kita nyo naman, anong nangyari sa buko? From ganito, na laging nakatali. Tingnan nyo naman ang ngayong picture ko. Oh, yun yung ngayon. Talagang worth it siya. Pero syempre, ang kailangan mo din nun, tigilan din yung tinigilan ko din yung pagbubunot ko nun. Kasi hindi siya nakakabuti sa akin. Nasira niya yung buhok ko. Yung manirisin ko na nun. Hindi siya ba diba? Pinaganyan ko siya, tingnan nyo guys. Ano? Kita nyo ba yan? Tingnan nyo. Ganyan. Ay! Mas nalagyan sa buko. Kaya natin na kayo silagay. Nalagay niyo sa buhok. Siyempre guys, pang di naman porkit nilagyan nyo na kaagad ngayon ng isang beses yung buhok nyo ng aloe vera. Hindi naman agad-agad yung resulta niyan. Siyempre, it takes time. At masibag ka din sa paglalagay. Diba? Pero pagtapos mo tong shampoohin, kunwari, binalawan mo na, di ba kunwari, pagising mo, ganyan, dry ng buhok mo. Pagbanlaw mo nito, papakita ko sa inyo mamaya guys. Ang ganyan ang resulta niya. Mabaho lang talaga. Yun na yung titiisin niya. Kaya ako immune na ako. Nung unang-una nga to, sabi ko, ano ba yan? Ayoko ang amoy putok. Ganyan. Pero syempre, nasanay ka na rin. Tsaka para sa'yo naman yan eh. Ikaw naman yung makikinabang sa huli. So, ganyan lang guys. So, may natira pa dito sa aloe vera ko. O, diba? Madaming use. Pwede mong 3 beses yung gamitin. Cut mo 1, 2, 3. So, ewan ko kay mami. Tapos, ayun. Diba? Lagi mo siya sa plastic. Tapos, lagyan mo sa ref. Pwede mo rin siyang gamitin sa susunod na araw na maglalagay ka sa buhok. So, ayun guys. Hintay lang natin itong mga 15 minutes or mga 30 minutes ko lang ito bababad kasi mamaya magising si Lucho. Uy, yung paa mo naman. Bibidyo ko. Ayun. 15 minutes to 20 minutes. Ako 30 minutes ko bababay kasi parang feeling ko mas maganda, mas matagal. Mas nakikita ko yung result niya kapag mas matagal ko siyang binababad. Parang mas na-absorb at mas parang nakakain niya. Parang nakakain ng scalp mo yung mga nutrients ng aloe vera. So, ayun guys. Babalik na lang ako mamaya kapag nakapagbanlaw na ako. Bye! So, hi! Nagbabalik. Ito na siya. Napatuyo ko na yung buhok. Buhok ko, nabanlawan ko na siya, and napatuyo. So, ito na yung finished product, and nasuklay ko na din siya. So, ito na yun. Ganito lang yung ginagawa ko mga twice a week. Sa isang week, mga 2 beses siyang ginagawa. Yun, ganun lang. Lagay-lagay lang sa alit, and mga 30 minutes or 1 hour ko siyang pinapatagal sa buhok ko, tapos tsaka ko siya binabanlawan. Tapos minsan, overnight ko din siyang ini-stay sa buko. Nalagyan ko na siya ng shower cap. Tapos kinabukasan pagising ko, tsaka ko na siya binabanlawan. So, ayun. Tiis-tiis nga lang talaga kasi mabaho siya. Pero, worth it naman. Tingnan nyo naman yung nangyari sa buko, diba? Humaba siya. Tapos, naging shiny. And kung nagustuhan niyo yung vlog ko today, like and subscribe na. Thank you!